Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po ang inyong Pastora Joy Maligaya mula po sa Malayan, Batangas Lutheran Church. Samahan niyo po ako sa umagang ito para sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa mapagpala at dakila, darito po kami sa umagang ito upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. Maraming salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Samahan mo po kami sa umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Nawa po ang lahat ng aming marinig at matututunan ngayong umagang ito ay tumatak sa aming mga puso at isipan. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong text ngayong umaga ito ay matatagpuan po natin sa Bilang 7 verse 1-3 na may title na 6 cards and 12 oxen offered at the conclusion of the building of the tabernacle. Sabi po sa verse 1, nang ganap na matapos ang tabernakulo, pinahiran ito ni Moises sa langis at ipinahayag na para kay Yahweh. Gayon din ang mga kagamitan doon, ang mga altar at ang lahat na kagamitan ukol dito. Nang araw na iyon, ang mga pinuno ng Israel nakatulong sa pagkuha ng census. Verse 3, ay naghandog kay Yahweh ng 6 na malaking kariton at 12 toro, isang kariton sa bawat 2 angkan at isang toro sa bawat angkan. Narito ang alay ng mga prinsipe sa paglilingkod sa tabernakulo. Ito ang kasaysayang ng karagdagang mga paglilingkod na ginawa ng Israel sa Diyos. Nang ang lahat ng mga bagay iganap na, tapos na, kapwa tungkol sa tabernakulo at sa kampamento ng Israel na nakapaligid dito, ayon sa mga tagubiling ibinigay, kung kaya't sinimula na nila ang kanilang mga kaloob. Ang mga kinakailangan sa pagdiriwang ay dapat palaging maganap, ang mga handog na ito'y kusang loob, at sino ang dapat na maghandog? Ang mga prinsipe ng Israel, mga pinuno ng mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Kinuha ang lahat ng bilang na kagamitan sa tabernakulo at maging sa altar. Pinahiran ito ni Moises ng langis. Ang bawat bagay sa tabernakulo ay pinahiran at tinialay sa paglilingkod sa Diyos. Maging ang langis na pampahid na ginamit ay banal. Dahil dito ipinakita na ang bawat tribo ay nangako ng kanilang katapatan kay Yahweh na ang bawat isa ay susuporta sa gawain sa tabernakulo. Ang pagkasaserdote at ang sistema ng paghahain na inuutos ng Diyos ay isinasagawa ng mga saserdote upang ipakita ang kalagahan ng bawat individual na tribo. Ang bawat tribo ay nagbigay na sarili nitong araw ng pagdiriwang at selebrasyon. Naghahandog sila ng 6 na bagon at 12 toro at isang kariton sa bawat 2 angkan at isang toro sa bawat angkan. Walang alinlangan na ang mga bagon na ito ay pinakamaganda at kaya-aya kaysa sa iba pang kasangkapan ng tabernakulo at sa kagamitang naroon na may pinakamahusay na uri tulad ng mga karwahe na ginagamit ng mga dakilang prinsipe kapag sila ay nagpuprosesyon, at sa pamamagitan ni Moises ipinaalam sa kanila ng Diyos kung ano ang dapat nilang dalhin. Ang mga baka ay sumasagisag sa lakas, paglilingkod at sakripisyo. Sa lumang tipan ng Biblia, ang mga baka ay karaniwang ginagamit sa pagsamba sa templo at iniugnay sa sistema ng paghahain. Ang karito naman ay sasakyang ito'y binabanggit at ginamit para sa mapayapang layunin sa Ezekiel 23:24. Ang mga baka at kariton ay isinalang-alang nila bilang ito'y isang regalo. Binigyan ng karunungan ng Diyos si Moises na tanggapin ang mga regalong ito o handog ayon sa itinakdang gawain ng mga Levita. At tinayaan ng Diyos na magpasya ng kanilang pinakamainam na handog para sa pagtatalaga sa altar na dapat ayusin ang kulang, at ang mga bagong ito ay hindi tinanggihan. Kahit na walang pattern, ang mga ito ay nang ipakita kay Moises sa bundok. At sa lalong madaling panahon, ang tabernakulo ay ganap na naitayo at ang probisyong ito ay ginawa para sa paglilipat nito. Napakagandang malaman na ang tabernakulo ay nakabalangkas at ang mga prinsipe ay napakabukas palad sa kanilang mga handog, sapagkat noon ay nagdala sila ng mamahaling bato at ang mga batong inilagay na makikita natin sa Exodus 35:27. Ngunit ngayon ay nagdadala sila ng higit pang mga regalo. Pansinin niya ang mga nakagagawa ng mabuti ay lalong higit na sumasagana ng higit pa. Kaya't huwag mapagod sa paggawa ng mabuti.
mabuti. Yan ang aral na matututunan natin kung paanong inihandog ang handog at kung ano ang gamit niyon. Ang mga kariton at mga baka ay ibinibigay sa mga Levita upang gamitin sa pagdadala ng tabernakulo. Kapwa para sa kanilang kaginhawahan sapagkat hindi ibig ng Diyos na ang sino man sa kanyang mga lingkod ay mabigatan sa trabaho. At para sa mas ligtas at tamang pagdadala ng ilang bahagi ng tabernakulo sa pinakamahusay at sa pagpapanatiling magkakasama at may masisulungan at mapoprotektahan sa panahon. Hindi lamang dahil sila ay sagrado ngunit upang mapangalagaan sila mula sa ulan, alikabok at iba pa. Ang pagtatalaga ng tabernakulo at altar ay nagpapalala sa atin ng mga protokol na kinakailangan ng mga tao sa paglapit sa Diyos. Ang bagong tipan ay maraming beses na nagpahayag ng pribilehiyo na makalapit sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus. Ang ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan din niya ay nakuha natin ang ating pagpapakilala sa pamamagitan ng pananampalataya, biyaya. Sa Tito 1:5-9 ay makikita din natin kung papaanong si Pablo ay nagpaliwanag na mga kinakailangang mga mamumuno sa isang simbahan ay dapat matugunan ng mga matatanda at ng mga pastor dahil ang mga pamantayan at mga kakayahan nila na makapaglingkod sa mga tungkuling inaatang sa kanila ay ganap. Inilista ni Pablo mga issue tungkol sa mga moral na katangian, kontrol sa kanilang pamilya at kakayang magturo ng katotohanan. Ang kusang loob natin na paghahandog ng ating mga sarili sa Panginoon ay siyang pinakamainam na handog na gusto ng Diyos. Sabi nga sa awit 119 verse 108, ang handog kong pasasalamat Yahweh sana ay tanggapin. Yung mga tuntunin mo ay ituro sa akin. Kahit na itinusulat ng Israel na nasa ilalim ng kautusan, ang awit 119:108 ay naglalarawan ng uri ng hain na talagang gusto ng Diyos mula sa kanyang bayan. Hindi isang regalo ng mga handog na sinunog ng mga hayop, ngunit ang mga pusong nagpapasalamat sa Kanya na nagpapahayag ng kanilang mga sarili na may mga salitang papuri at pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pribilehiyo na kami ngayon ay nakakapagnilay ng iyong salita. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming tumutok sa iyong salita. Tulungan mo kaming pagnilayan ito araw at gabi. Tulungan mo kaming isaulo ito. Tulungan mo kaming marinig ito. Tulungan mo kaming sundin ito. Tulungan mo kaming gawin ito. Dalangin namin na tulungan mo kaming igalang ang iyong salita. Ang makinig ng mabuti dito at mabuhay ng buong pagsunod. Diyos ko, mangyaring bigyan mo kami ng boldness sa iyong salita habang ito'y binibigkas namin. Ang papuring awit, panalangin, pagsamba at paglilingkod, maging ang ginagawa namin ay isang handog na buhay, banal na kalugod-lugod sa iyo. Hindi ang sarili namin ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.